Si Sodajan ay umupo sa ilalim ng puno ng mundo at pumasok sa malalim na pagninilay. Sinabi niyang kailangan niyang ituon ang isip upang masipsip ang dalisay na mana mula rito. Patuloy siyang nanatiling nakapikit at nakaupo sa parehong lugar, walang ibang iniisip kundi ang paglanghap ng mana. Lumipas ang isang araw, tapos dalawa, tapos 3 araw, ngunit hindi pa rin siya gumagalaw. Lubos siyang nakatuon sa meditation at pagsipsip ng mana. Nakalimutan na ni Sodajan ang pagkain at inumin. 10 araw siyang nanatiling ganito, nakaupo, humihinga, at sinisipsip ang mana. Sa pagtatapos ng panahong ito, napabuntong hininga siya ng malalim at naramdaman ang napakalaking pagbabago sa kanyang lakas. Biglang may naramdaman siyang kakaibang galaw at may narinig na kahina-hinalang tunog mula sa kagubatan. Agad nagbago ang ekspresyon ni Dojan, naging alerto at maingat. Ilang nilalang na may kakaibang liwanag ang lumitaw sa harap niya. Sa inis, binanggit niya ang tawag sa kanila, Volume Kana. Naalala ni Dojan na ang mga nilalang na ito ang sumunog sa puno ng mundo noon at naging dahilan ng pagkasira ng dating mundo. Mabilis na lumapit ang mga nilalang patungo sa puno, na para bang gusto na naman itong wasakin. Agad naghanda si Dojan para harapin sila. Naisip niya sanang may sandata siyang may katangian ng tubig upang makatulong sa laban. Ngunit habang papalapit ang mga nilalang sa napakabilis na takbo, napagtanto niyang hindi mahalaga kung may sandata siya o wala. Kumpiyansa siyang kaya niya silang harapin gamit ang lakas na meron siya ngayon. Ipinahayag niya ng buong tapang na wawasakin niya ang lahat ng kalaban, walang kahit isa ang makakaligtas. Ginamit niya ang kapangyarihang nakuha mula sa dalisay na mana at agad siyang umatake. Isang napakalakas na hampas ang kanyang ibinigay, at nagsimulang magsipagbagsakan ang mga nilalang sa harap ng kanyang lakas. Nagsimula ang matinding labanan ni Dojan laban sa mga nilalang na tinatawag na Volume Kana. Nakatuon siya sa bawat galaw at ginamit ang kanyang enerhiya ng mana sa malawakang paraan, pinalibutan niya ang sarili nito. Napansin niyang ang siksik na mana ay lumabas sa anyo ng Chai, na ginamit niya upang lumikha ng isang malakas na pagsabog. Pagkatapos ng atake, napabuntong hininga si Dojan. Aniya, matagal na rin simula noong huli siyang gumamit ng ganoon kalaking mana ng sabay-sabay. Ngunit nagbalik muli ang mga Volume Kana, ngayon ay mas galit at mas agresibo. Mabilis at malakas ang naging sagot ni Dojan sa kanilang mga atake. Ginamit niya ang nekaipong mana upang ihagis ito sa mga kalaban, habang buong tapang siyang lumalapit sa kanila. Madali niyang nabanlawan ang kanilang mga atake, kalmado siya at hindi natitinag. Ipinahayag ni Dojan na nasiguro na niyang ligtas ang puno ng mundo. Ngayon, nais niyang suriin kung gaano karaming mana na ang kanyang naibalik gamit ang kanyang mata. Patuloy siyang lumapit sa mga nilalang na muling sumubok umatake. Isa sa kanila ang sumugod, bamuka ang bunganga na puno ng matutulis na ngipin, ngunit sinalubong ito ni Dojan ng isang napakalakas na suntok diretso sa bibig ng halimaw. Dito ay bumagsak ang nilalang, at isang pulang hiyas ang nalaglag mula sa katawan nito. Nilapitan ni Dojan ang pulang hiyas at kinumpirma niyang nakuha niya ito. Ngumiti siya ng may kumpiyansa at sinabi sa mga natitirang halimaw na kapag natalo niya silang lahat, makakakuha siya ng isang bihirang bagay na tinatawag na Eternal Ember. Dagdag pa niya, malaki ang tsansang makuha ito ngayon. Naalala ni Dojan na sa nakaraan, madali lang para sa kanya ang makuha ang item na ito. Kaya ngayon, sinubukan niyang talunin ang mas maraming Volume Kana para tumaas ang tsansa niyang makuha ang Eternal Ember muli. Mas marami pang pulang at dilaw na hiyas ang nalaglag mula sa mga halimaw na kanyang natalo. Isa-isa niya itong sinuri, at napansin ang isang Eternal Ember sa mga ito. Maingat niya itong pinulot, at muling namangha na nakuha niya ito uli. Habang tinatitigan niya ang Eternal Ember sa kanyang mga kamay, napagtanto niyang gusto pa niyang sumipsip ng mana mula sa puno ng mundo, pero alam niyang hindi nakakayanin ng katawan niya. Kaya nagdesisyon si Dojan na sa halip, sisipsipin na lang niya ang enerhiya mula sa Eternal Ember at gagamitin ito upang gawing elemento ng apoy ang kanyang mana. Naalala niya, dati ay hindi na niya kailangang sumipsip ng ganitong klaseng bihirang bagay, ngunit ngayon, 10 minuto lang ay kaya na niyang maabsorb ito. Tumingin siya sa paligid, sa mga natirang hiyas na nakakalat sa lupa, at napagtanto niyang habang nandyan pa ang mga ito, dapat ay kunin na niya ang pagkakataon upang mas marami pa siyang maabsorb. Samantala, sa labas ng Rift Zone, maraming tao ang nagtipon sa paligid.
Lahat ay nakatingin sa rift, may halong takot at matinding pananabik. Kumakalat ang kaguluhan at tensyon sa gitna ng mga nanunood. Bigla na lang may sumigaw sa galit at labis na pagkabahala. Lintik na, ano ba to? Nagsimula ang mga pangyayari sa matinding galit ng isang lalaki na si Bang Sang-woo. Ipinahayag niya ang pagkadismaya sa ginawa ng isang taong tinawag niyang baliw. Tanong niya, bakit kailangan pang umabot sa ganito? Sumagot naman si Kim Hyun-woo, na ang dahilan daw ng ginawa ng lalaki ay para mailigtas ang kapatid niyang babae. Pero hindi ito tinanggap ni Bang Sang-woo. Galit siyang sumagot na isa lang yung palusot. Ayon sa kanya, nakarinig lang daw ng tsismis ang tao tungkol sa isang bagay na mahalaga sa madaling zone, kaya basta na lang itong pumasok nang hindi iniisip ang kaligtasan ng iba. Dagdag pa niya, kung gusto nitong mamatay, sana siya na lang mag-isa at huwag nang idamay ang lahat. Nagtanong si Kim Hyun-woo kung ano ang sinabi ng leader ng guild. Sumagot si Bang Sang-woo, pinapaghintay lang daw sila at obserbahan muna ang sitwasyon. Naguluhan si Kim Hyun-woo. Bakit sila naghihintay? Pinaliwanag ni Bang Sang-woo na sabay-sabay daw lumitaw ang mga rift zone sa iba't ibang bansa, sa Amerika, China, Britain, Turkey, at Switzerland. Tumango si Kim Hyun-woo, na unawaan niyang abala ang kanilang leader. Komento niya, ngayon lang daw ito nangyari. Sa lahat ng bansa, sila lang ang hindi maayos ang sitwasyon, at ang dahilan, ay ang lalaking tinawag niyang pulubi. Ninas si Bang Sang-woo at nagbanta. Hihintayin daw muna niyang lumabas ang taong iyon, at kapag lumabas na, babasagin niya ang mukha nito. Patuloy na lumalaki ang mahiwagang rift habang nananatiling magulo at tensyonado ang paligid. Ipinahayag ng Hero Association na lumipas na ang 28 araw simula nang lumitaw ang bagong rift. Naglabas din sila ng babala, may paparating na unang bagyo ng mga halimaw. Isa pang anunsyo ang nagsabing kung hindi lalabas ang sibilyan na unang pumasok sa rift sa loob ng 2 araw, magiging mas malala pa ang sitwasyon. Sa loob ng isang tanggapan, isang leader na tila may mataas na posisyon ang napakunot noo. Yung sibilyang unang pumasok, siya pala yun. Sumagot si Director Kim, na tama raw ang impormasyon, siya nga si So Do-jin. Nagtanong ang leader kung may tsansang makalabas si Do-jin ng buhay. Sagot ni Director Kim, kung ordinaryong sibilyan lang si Do-jin, halos wala na itong pag-asang makaligtas. Baka 1% lang ang tsansa. Ngunit natawa ang leader. Sa kanya, mas mababa pa sa 0.1% ang tsansang iyon. Para sa kanya, katawa-tawa lang na mabuhay ang isang karaniwang tao mula sa loob ng rift. Patuloy siyang tumawa at tinuwanan ang Hero Association, ang dami raw nilang pagkakamali, dahil wala silang sapat na impormasyon. Ngunit biglang nagtanong ang leader, paano kung gising na pala si So Do-jin? Sumagot si Director Kim, kung totoo ngang awaken si Do-jin, depende raw sa hero rank nito. Mahirap tukuyin, sabi niya. Tumango ang leader, at sinabing hindi sapat ang pagiging magaling sa labanan para lang mabuhay sa loob ng rift. Pagkatapos, nabanggit ng leader na may 2 raw kamag-anak si So Do-jin. Inutusan niya si Director Kim na hanapin ang mga ito. Nagtaka si Director Kim at nagtanong kung anong balak nilang gawin. Sa malamig ngunit kalmadong tono, sumagot ang leader, aalagaan muna raw nila ang pamilya ni Do-jin. Pero kung mamatay siya, ibebenta nila ang mga lamang loob ng pamilya nito. At kung sakaling makabalik si Do-jin ng buhay, hihingan siya ng napakalaking bayad at ibabaon sa utang. Samantala, sa loob ng rift, nakaupo si So Do-jin, buong pusong nakatutok sa pagsipsip ng enerhiya mula sa World Tree. Ramdam niya ang matinding pagbabago sa kanyang katawan at kapangyarihan matapos maabsorb ang enerhiya ng Eternal Ember. Tahimik siyang nag-isip, tinatanong sa sarili kung gaano na ba katagal ang lumipas. Kumpirmado niyang daan-daan na ang Eternal Embers na naabsorb niya. Sa sarili niya, sinabi ni Do-jin na kaya na niyang gamitin ang Fire Element mana kahit kailan niya gusto. Malaki na rin ang kanyang resistance sa apoy. Mas malakas na siya ngayon kumpara sa dati, noong tinatawag pa siyang Sword Master. Marahan niyang hinawakan ang World Tree, tahimik na nagpasalamat sa enerhiyang ibinigay nito. Nagpasalamat siya sa lakas at buhay na tinanggap niya mula rito. Pagkatapos, pinulot niya ang mga Red Mana Stones na nakuha niya mula sa mga halimaw at inilagay ito sa isang maliit na bag. Tiningnan niya muli ang World Tree. Malungkot siyang nag-isip na baka ito na ang huling beses na makita niya ito.
Ngunit sinabi rin niya, kung muli silang magkita at nasa panganib ito, ipagtatanggol niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Paglabas ni Sodajan mula sa rift, tahimik ang paligid. Wala ni isang tao sa paligid ng rift zone. Napaisip siya, baka nga nagsilikas na ang lahat, naghahanda sa paparating na bug zone ng mga halimaw. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang malakas na aura sa di kalayuan. Agad siyang tumakbo patungo roon sa napakabilis na galaw. Sa kabilang panig, naroon sina Bang Sang-woo at Kim Hyun-woo, nag-uusap malapit sa rift. Mula sa malayo, napansin ni Sodajan ang kasuotan ng dalawa. Naalala niyang galing sila sa parehong grupo na nakasalubong niya sa dating gate. Napaisip siya, kapag nahuli siya ng mga ito, siguradong malaking gulo ang aabutin niya. Nagdesisyon siya, gagamitin niya ang kanyang bagong kapangyarihan. Nagpakawala siya ng malakas na fire blast, sumabog ito agad at ikinagulat ng lahat. Nagulat si Kim Hyun-woo. Anong nangyari? May sunog ba? Nagkagulo ang lahat. Nagsimula silang tumakbo at tingnan kung may nasaktan. Kumalat ang panig. Sina Bang Sang-woo at Kim Hyun-woo ay naiwan sa labis na galit at gulat. Bakit may apoy dito? Sigaw ni Bang Sang-woo. Habang nagkakagulo, kalmadong naglakad palayo si Sodajan. Tahimik niyang pinagmamasdan ng apoy na siya mismo ang lumikha. Binanggit niya sa isipan ang pangalang Kozek, nagtanong kung matutuwa kaya ito sa ganitong klase ng apoy. Pagkatapos ay inalala niya ang nakaraan. Sigurado raw siyang matutuwa si Kozek kung nakita nito ang apoy, dahil ito ang pinakamalakas na fire mage sa buong kontinente. Sa mga oras na iyon, may napansin si Kim Hyun-woo. Tumigil siya bigla at sinabi kay Bang Sang-woo, "Hintay." Tumingin siya sa rift, kakaiba ang nangyayari rito. Lahat ay napalingon, nabigla at kinabahan. Unti-unting nagbabago ang hugis ng rift. Mysterious at kaina-hinala ang kilos nito. Nanigas si Bang Sang-woo. Ano tong nangyayari sa rift? Lalong lumaki ang pagkabigla ng mga tao nang mapansin nilang unti-unting nawawala ang rift mula sa kinalalagyan nito. Tahimik na naglakad palayo si Sodajan, dala ang kanyang bag ng mga bato. Tumingin siya pabalik ng kaunti, seryoso ang kanyang mukha. Bitbit niya ang tiwala sa sarili at sa lakas na ngayon ay taglay na niya. Isang breaking news report ang ipinalabas sa lungsod tungkol sa biglaang pagkawala ng bagong rift na lumitaw sa Mapo District kaninang umaga. Ipinakita ang aerial shot ng lungsod at isang matayog na gusali sa background. Ayon sa tagapagbalita, ika-28 na araw na mula nang pumasok si Mr. So, isang hindi rehistradong residente ng Zone Z, sa rift. Inaasahan ng Hero Association ang isang malakihang pagdagsa ng mga halimaw, ngunit nagulantang sila nang maglaho ang rift na hindi inaasahan, kaya't nagsimula silang magsagawa ng malalim na investigasyon upang matukoy ang dahilan ng pagkawala nito. Kasabay ng balita, iniulat din na isang misteryosong sunog ang sumak sa isang junkyard malapit sa lokasyon ng rift. Sa kalsada, nagsimulang magkomento ang ilang tao, na may pang-aasar na baka patay na si Sodajan sa loob ng rift. May mga naniniwala na siya'y nakarma, habang may mga nagsasabi na normal lang na umiwas sa rift kapag ito'y unang lumitaw. Isang tao naman ang sumagot na hindi na kailangang magsalita ng ganon dahil may isang buhay na nang nawala. Isa pang nagsalita at sinabing maswerte pa nga sila, at ang pagkawala ng rift ay nakaiwas sa isang labanan. Si Sodajan, na nakasuot ng sombrero at nagtatago ng kanyang itsura, ay tahimik na nagmamasid sa sitwasyon. Sa kanyang isipan, kung ang rift ay tuluyang nawala, baka hindi na niya makita ang World Tree muli, ngunit inamin niya na baka nga mas mabuti na ito. Tumangala siya sa langit at naisip na palaging may mga bagay na kailangang protektahan, anuman ang mangyari. Tinahak ni Sodajan ang direksyon patungong HCS Finance Company Building sa Yongdongpo. Sa loob, dalawang lalaki ang nag-uusap at sinasabi nilang tiyak na patay na si Sodajan, at pati ang matandang babae at batang babae, ang lola at kapatid niyang si Onyong, ay lagot na. Isa sa kanila ang nagbiro na hindi ordinaryong tao ang boss nila, paniguradong pagkakakitaan nito ang organs ng maglola. Sumagot naman ang isa na bahala na ang matanda, pero ang batang babae, baka aking maganda at magamit pa ng kanilang boss balang araw. Pumasok si Sodajan sa gusali at malamig na tinanong ang mga lalaki kung nasaan ang boss nila. Ang boss, si Kim, ay lumabas ng hindi alintana ang sitwasyon, naglalakad ng may kumpiyansa.
Inisip niyang tapos na ang lahat dahil patay na si So Dojin. Tinanong niya ang kanyang assistant tungkol sa schedule ng araw at iniulat ng assistant na may lunch appointment siya at meeting kay Director Beck mamaya. Habang tinitingnan ang kanyang schedule, ngumiti si Kim at inutusan ng assistant na tawagan si Miss Kang at ipaghanda siya ng mga bagong babae kung mayroon man. Pumunta siya sa hagdang-hagdang palapag nang biglang may isang lalaki na sinalakay at itinapon. Nagulat si Kim nang makita ang isang lalaking tinamaan ng malupit na suntok at dagwang nakahiga sa harap ni So Dojin. Maya-maya ay siya na ang binato ni So Dojin. Tumayo ang lalaki, umubo ng dugo, at humarap kay So Dojin, na inutusan siyang gumapang papunta sa kanya tulad ng isang aso. Nang inig si Kim sa takot. Ipinatong ni So Dojin ang kanyang mga paa sa lamesa at tinanong ng may puot kung hindi niya narinig ang utos na gaatubili ang boss, at gumapang papunta kay Dojin. Sinabi ni So Dojin na ang isang tulad ng boss ay hindi karapat-dapat tretuhin tulad ng tao at inutusan siyang magtahol ng malakas. Pilit na nagtahol si Kim sa harap ng lahat, puno ng takot at kahihiyan. Ang mga tauhan ni Kim na nandoon ay nagulat at hindi makapaniwala sa nangyayari. Nagpahinga si So Dojin at tinawag na hypocrito ang mga lalaking naruroon, na nakayuko at nag-aakalang tapat siya sa kanila, pero handang saktan siya sa unang pagkakataon. Humarap siya kay Huang Changxiap at sinabi ng may pagngisi, tingin mo ba ito? Ang unang pagkakataon kung makisalamuha sa basura katulad mo. Nagsimula namang magmakaawa si Huang, humihingi ng tawad at nangakong maglilingkod na parang aso sa buong buhay niya. Ngunit hindi pinansin ni So Dojin ang mga pakiusap ni Huang at sinigawan siya upang tumahimik, sabay isang malakas na sipa na nagpadala kay Huang sa lupa. Tinutok ni So Dojin ang kanyang atensyon sa assistant na may salamin sa mata, tinawag siya ng glasses na ikinagulat ng lalaki. Sinabi ni Dojin na siya na ang presidente ngayon, at pinayuhan ng assistant na huwag sayangin ang buhay niya sa pagiging alipin ng isang basurang boss. Ipinakita niya sa assistant ang katawan ng dating presidente na nakahandusay sa sahig, at sinabi na hindi mahirap alisin ang mga basura tulad ng dating boss. Nagduda ang assistant at nagsabi na maraming koneksyon ang dating presidente, at baka magduda ang iba kung basta na lang nilang aagawin ang pwesto. Nagmakaawa siya at humiling na bigyan pa ng pagkakataon si Kim. Tumugon si So Dojin na may pagkayamot, tinanong kung bakit siya mabagal makaintindi. Hindi ba magaling ka sa paglagay ng isang tao sa drum at pagtapon nito sa dagat o pagpapadala sa kanila sa scrapyard? Hindi ba yun ang specialty mo, glasses? Tanong ni Dojin. Nangako siya na kung hindi nila ipapatapon si Kim, itatapon niya ito sa isang gate upang maging pagkain ng mga halimaw na siyang kinagulat ng mga tao sa loob. Patuloy na nagmakaawa si Kim, paulit-ulit na nangangakong magsisilbi siya kay Dojin tulad ng isang aso. Ngunit hindi na siya pinansin ni So Dojin. Habang nakaluhod si Kim, nag-isip si Dojin na baka kailangan niyang tapusin na si Huang para maiwasan ang anumang magiging abala sa hinaharap. Bumantong hininga si Dojin at sinabing, masyado na akong mapagpatawad, hindi ba? Sinabi niya sabay abot ng kamay niya kay Huang at tinawag siyang lumapit. Dahan-daang lumapit si Huang at inabot ni Dojin ang kamay ni Huang, at sinabi na tinanggap niya ang paghingi ng tawad ni Huang. Sinabi pa ni Huang na mula ngayon, itatreto niya si Dojin na parang isang nakatatandang kapatid. Ngunit sa biglang pagdapo ng apoy sa kamay ni Huang, hindi siya mapakali, nag-aalalang masusunog. Tinutok ni So Dojin ang mga mata kay Huang, at nang magsimulang magliyab ang apoy sa kanyang mga mata, nakita ni Huang ang kanyang nakakatakot na refleksyon. Inihulog ni Dojin si Huang sa sahig, pinadama sa kanya ang matinding sakit, at iniwan ang gusali. Bago siya umalis, nagbigay siya ng huling babala sa lahat, kung may manggahas man na saktan ang pamilya ko, lahat kayo'y mamamatay. Bantayan at protektahan niyo sila habang buhay, sinabi niya ng walang patid. Samantala, iniulat sa opisyal na balita na kumpirmadong patay na si So Dojin sa loob ng rift, ayon sa pamahalaan, sa judo app, at sa ilang media outlet. Tahimik na nakaupo si So Dojin sa isang pampublikong lugar habang binabasa niya ang balita sa kanyang cellphone. Nakikita niyang ikinakalat na ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay sa lahat ng dako. Sa isip niya, kahit sabihin pa niyang buhay siya, magdudulot lamang iyon ng mas malaking gulo at kaguluhan. Kaya naisip niyang mas mabuting maghintay at magnilay muna.
Habang nag-iisip siya, masayang kumakain sa harap niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Onyong, walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Habang pinagmamasdan ni So Dojun ang masaya at inosenteng mukha ni Onyong, nakaramdam siya ng tuwa at katahimikan. Ikinwento ni Onyong na excited na siyang lumipat ng bagong tirahan. Sinabi ni So Dojun sa kanya na makakapasok na rin siya sa kindergarten, tulad ng ibang bata, at mag-aaral na rin siya sa susunod na taon. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Onyong, nanlumo siya at natahimik. Nagulat si So Dojun at agad niyang tinanong kung ayaw ba talaga ng kapatid niyang pumasok sa kindergarten. Malungkot na sumagot si Onyong na tinutukso siya ng mga bata roon dahil wala siyang nanay o tatay. Tahimik na napaisip si So Dojun, ramdam ang lungkot at bigat ng sinabi ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng ilang sandali, malumanay niyang sinabi kay Onyong na ayos lang na huwag na siyang pumasok sa kindergarten. Hindi na rin niya kailangang makita ang mga batang mapang-asar. Sa halip, diretso na lang siya sa regular na paaralan sa susunod na taon. Napangiti si Onyong at masayang nagtanong kung totoo nga bang hindi na niya kailangang pumasok sa kindergarten. Kalmado at tiyak ang sagot ni So Dojun, oo. Habang iniisip niya ang sitwasyon, napag-isip-isip ni So Dojun na baka mas mabuting ipasok si Onyong sa isang kilalang pribadong paaralan, yung hindi siya huhusgahan o lalaitin ng iba. Naalala rin niya ang insidente sa motel, kung saan pinagalitan niya ang kanyang assistant na may suot na salamin. Galit niyang tinanong kung may konsensya ba ito at bakit pinatira ang kanyang lola at kapatid sa isang motel. Sinubukan ng assistant na ipaliwanag na pag-aari naman nila ang motel at ligtas ito, pero pinutol siya ni So Dojun at sinabing huwag siyang magbigay ng palusot. Sa loob ng silid, masiglang sumigaw si Onyong sa tuwa nang makita si So Dojun. Agad siyang tumakbo at niyakap ito, kasabay ng kanilang lola. Mahigpit ang yakap nila, ng pananabik at ligaya. Hinawakan ng lola ni So Dojun ang kamay niya, at sa nanginginig na boses ay halos hindi makapaniwalang bumalik nga ito. Maluha-luha siya sa galit. Samantala, patuloy ang pag-iyak ni Onyong, paulit-ulit siyang tumatawag sa kanyang kuya, opa, opa. Pinanood sila ni So Dojun habang pinipigil ang sariling emosyon. Malumanay niyang sinabi na bumalik siya, nabuhay siya, at para sa kanila siya nagbalik. Sa isa pang tagpo, tinanong ni Onyong ang kanyang kuya kung isa rin ba itong bayani. Mapagbirong sumagot si So Dojun, tinanong niya kung gusto ba talaga siyang maging isa. Ngunit malungkot na sinabi ni Onyong na sana ay hindi siya maging bayani, dahil sa mga kwento, ang mga bayani ay lumalaban sa mga nakakatakot na halimaw at minsan ay namamatay. Ipinakita niya ang isang inosenteng guhit ng kanilang pamilya. Sinabi niyang gusto nila, siya at ang kanilang lola, na manatili ang kuya nila ng matagal na panahon. Lubos na naantig si So Dojun sa taos-pusong salita ng kanyang kapatid. Muling nanambalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang madilim at mapanganib na nakaraan, ang mga laban sa halimaw, at ang dami ng kanyang pinagdusahan at nawala. Ngunit sa kabila ng lahat, natanto niyang may bago siyang kayamanang natagpuan sa paglalakbay na. Ito, ang kanyang pamilya. Tahimik na pinagmamasdan ni So Dojun ang kanyang pamilya sa kanilang bagong tahanan. Sinabi niya sa sarili na habang narito siya, mapoprotektahan niya ang munting kaligayahang ito. Lumipat ang eksena sa isang aerial shot ng lungsod. Sa background ay isang malaking gusali. Sa loob nito, lumitaw si Nat Huang, ang tagapagtatag ng Korean Hero Association at miyembro ng Global Hero Alliance. Sa seryosong tono, sinabi niyang wala pa rin silang natatagpo ang impormasyon. Maingat na sumagot ang kanyang assistant at sinabing wala pa ring natuklasan at humingi ng paumanhin. Dahil dito, hindi napigilan ni Nat Huang ang inis sa kakulangan ng progreso. Nabahala siya sa hindi maipaliwanag na pagkawala ng rift. Aniya, ang biglaang pagkawala nito ay maaaring mga hulugan ng muling paglitaw nito anumang oras. Sumang-ayon ang assistant sa seryosong tono, sinabing mas nakakatakot pa ito kaysa kung nagkaroon ng monster wave. Ngunit biglang pinutol siya ni Nat Huang at iginiit na ang kaligtasan ng mamamayan ang pinakamahalaga. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang labis na reaksyon. Ipinaliwanag na si Nat Huang ay isa sa top 100 na bayani sa buong mundo. Siya ang tagapagtatag ng Hero Association sa Korea at senior member ng Global Hero Union. Kahit may kakayahang tumakbong presidente, wala siyang interes sa posisyon.
Ang tanging layunin niya ay ang protektahan ang mamamayan at paghandaan ang mga lumilitaw na rift. Iniutos niya sa kanyang assistant na ipagpatuloy ang investigasyon, gaano man ito katagal. Sinabi ng assistant na ang may-ari ng bahay malapit sa rift site ay pumayag ng ibenta ito. Nakahinga ng kaunti si Nat Huang at inutusan niyang bigyan ng karagdagang bayad ang may-ari bilang kabayaran at upang hindi sila makadama ng sama ng loob. Muling nag-alala si Nat Huang at naisip, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi lang sa Korea lumitaw ang rift kundi sa iba't ibang bansa rin. Kumpirmado ng assistant na nakontrol na ng US at China ang kanilang mga rift. Ngunit ang tunay na problema ay nasa United Kingdom. Ipinaliwanag niyang karamihan sa mga pinakamalakas na bayani ng Britain ay naipadala na sa ibang lugar. Biglang tumunog ang device ni Nat Huang, isang emergency alert. Tiningnan niya ito ng may gulat at pagkabigla. Ayon sa breaking news, isang bagong mapanganib na rift ang lumitaw sa United Kingdom, at idineklara na ang state of emergency. Pinayuhan ang mga mamamayan na manatiling alerto. Lumipat ang eksena sa kalsada, kung saan tahimik na naglalakad si So Dodgen sa gitna ng maraming tao, hindi napapansin ng kahit sino. Suot pa rin ang kanyang pagbabalat kayo, tinungo niya ang isang tindahang kilala sa pagbili ng mga mana stone. Napansin niyang may malalaking tarpaulin na nakadisplay sa labas ng tindahan, ipinapakita ang mataas na presyo ng mga bato. Pagpasok pa lang ni Dodgen sa loob, agad na napasigaw sa takot ang isang empleyado. Tinawag nito ang manager habang sabik na itinuro si Dodgen, sabay sabing akala raw niya'y ibon ang nakita niya kanina, pero isa pala itong tao. Tinanong ng manager kung iyon nga ba ang taong tinutukoy ng empleyado, saka lumapit kay Dodgen ng may galit at sinabi kung siya ba ang pumilit sa empleyado na ibenta ang mga bato habang wala siya. Kalma namang sumagot si Dodgen, may halong sarkasmo. Sinabi niyang napakagaling ng timing niya, dahil marami siyang dalang mana stone na nais ibenta. Umaasa raw siyang may matataas na tao sa tindahan na makakaasikaso ng transaksyon. Pagkasabi nito, ibinagsak ni Dodgen ang mabigat niyang bag ng mga bato sa sahig, malakas ang tunog ng pagkabagsak. Sinipat ng manager ang laman, at inakalang mababang klase lang ang mga iyon, tulad noong nakaraan. Dahil doon, sinabi niyang ayaw na niyang makipagtransaksyon kay Dodgen. Pinapalayas na niya ito. Nagulat si Dodgen sa naging reaksyon ng manager at matalim na tinanong kung ayaw na ba talaga nitong makipagnegosyo sa kanya. Galit na iginiit ng manager na hindi makatarungan ang 1% komisyon na hinihingi ni Dodgen, malaki raw ang nalulugi sa kanila dahil doon. Ayaw na raw niya ng kahit anong ugnayan kay Dodgen. Kalma pa rin si Dodgen. Diretsyong sinabi na, pagsisisihan mo ito, alam mo ba yon? Sabay tingin na puno ng kumpiyansa sa manager. Tinuwanan lang siya ng manager, sabay sabing wala raw saysay ang pakikipag-usap sa kanya. Ayon sa kanya, may dahilan kung bakit 5% ang standard fee sa gate center. At kahit ipaliwanag pa niya, hindi raw niya mauunawaan. Paulit-ulit siyang pinapaalis. Habang ibinubuhos ni Dodgen ang laman ng bag sa sahig, biglang kumalat ang napakaraming pulang mana stone. Parehong napanganga ang empleyado at ang manager sa nakita, hindi lang basta dami, kundi ang kalidad ng mga bato. Doon ay napansin ng manager ang isang kakaibang bato, isang hero mana stone, na sinasabing mahigit 1,000 ulit ang halaga kaysa sa taunang sahod ng karaniwang tao. Tahimik lang si Dodgen, pero malinaw ang sinabi niya, kung hindi nila gusto ang deal, ayos lang, aalis na lang siya. Ipinakita ng naratibo ang halaga ng hero mana stone, isang napakabihirang bato, may malakas na enerhiya, at napakataas ng market value. Binanggit rin ang isang kwento tungkol sa isang kilalang drug lord mula Mexico, si Cara Zeman, na sinubukang gamitin ang mga mana stone bilang sangkap ng droga. Sa halip, na-awaken siya bilang isang hero dahil sa kapangyarihang taglay ng mga bato. Mula noon, naging mahalaga ang mga ganitong bato sa mga hero, lalo na sa pagpapalakas ng kanilang mana. Patuloy na nakatingin ang manager at ang empleyado sa hero stone, halatang-halata ang pagkagulat nila sa halaga ng mga iyon. Ngunit muling nagsalita si Dodgen, malamig pa rin, at sinabing ibalik na lang sa bag ang mga bato, dahil aalis na siya. Nagbago agad ang tono ng manager. Ngiti at lubos na paggalang ang ipinalit niya sa dating galit. Inanyayahan niya si Dodgen na maupo muna habang ina-assess ang mga bato.
Agad na inipon ng empleyado ang mga bato at inayos ito sa ibabaw ng mesa. Tahimik na naupo si Dodgen, habang iniinom ang kanyang inumin, walang pakialam sa paligid. Habang naghihintay, maingat na tinanong ng manager si Dodgen kung pwede bang dagdagan ng kaunti ang commission rate. Sabi niya, tila sobrang baba ng 0.5%. Walang emosyon ang sagot ni Dodgen, kung ayaw mo, huwag na lang. Nataranta ang manager, humingi siya ng paumanhin, sabay paliwanag na hindi niya sinasabing tatanggihan niya ang deal, nagtatanong lang daw siya. Tinanong niya si Dodgen kung bakit binabaan niya sa 0.5% ang komisyon. Ang sagot ni Dodgen, dahil nainis ako. Nang inig sa takot ang manager at mabilis na umamin na nagkamali siya sa hindi niya pag-iisip. Malamig ang tono ni Dodgen nang sumagot, pagod na akong makinig sa sorry. Tatanggapin mo ba o hindi? Tahimik lang ang empleyado habang pinagmamasdan ang nangyayari. Sa loob-loob niya, naiinis siya sa asal ni Dodgen, bastos at arrogant raw ito. Nagsalita uli ang manager, pilit na nagpapaliwanag. Sinabi niyang karamihan sa ibang kumpanya ay bumibili ng Mana Stone sa market price, walang hinihinging komisyon. At kahit si Dodgen, hindi raw sinisingil ng mataas dito. Pero pinutol siya ni Dodgen, ang haba ng usapan. Kung ayaw mo, aalis na ako. Mabilis na nagbago ng strategy ang manager. Sinimulan niyang ibaba ang komisyon, mula 9%, naging 8%, pero tinawanan lang siya ni Dodgen. Patuloy ang negosasyon. Ibinaba pa ito sa 7%, tapos 6.5%, pero paulit-ulit silang tinanggihan ni Dodgen. Tinawanan pa nito ang kahinaan ng manager sa pakikipag-usap. Sa huli, lumuhad na sa harapan niya ang manager, sa sobrang desperasyon. Doon inabot ni Dodgen ang offer, 1%, tulad ng dati. Pero habang sumisigaw ang manager sa isip niya, tinawag niyang, holdupper, si Dodgen dahil sa napakababang rate. Tahimik lang si Dodgen, saka ngumiti ng bahagya. Sinabi niyang, para lang alam mo, may 7 pa akong bag na may laman ding mga ganitong klase ng bato. Nabigla ang manager. Agad siyang sumigaw sa empleyado, dalhin mo na agad ang kontrata. Naisip niya kung gaano kalaking deal ang muntik na niyang mawala. Habang pinagmamasdan ng kanyang cellphone, napangiti si Dodgen. Sa dami ng perang naipon niya, tila hindi na imposible ang matagal na niyang pangarap, ang makabili ng bahay na nagkakahalaga ng 110 bilyong won. Pero isang bagong problema ang sumulpot. Na-realize niyang hindi basta-basta makakakuha ng high-quality Mana Stones mula sa ordinaryong gate. Habang iniisip niya ito, sinabi niya sa sarili na sana makapasok siya ng malaya sa mga rift zone, dahil doon talaga matatagpuan ang pinakamataas na kalidad ng Mana Stone. Bigla na lang tumunog ng malakas ang cellphone niya. Nagtanong ang manager kung may lumabas bang monster wave. Tiningnan ni Dodgen ang kanyang telepono, lumalabas na may bagong monster wave na lumitaw sa United Kingdom, partikular sa bandang timog. Ang alerto ay nagbabala sa lahat ng beer hero at negosyante na baguhin ang kanilang mga plano kaagad. Lumitaw ang isang mapanuyang ngiti sa mukha ni Dodgen. Sa isip niya, tinawag niyang incompetent o inutil ang mga taong bigong kontrolin ang sitwasyon. Habang naglalakad siya sa kalsada, naalala niya ang mga panahong isa pa siyang hero na sumusunod sa mga opisyal na utos. Dati-rati, agad siyang susugod para pigilan ang pagkalat ng rift zones. Pero sa ngayon, sinabi niya sa sarili na hindi na siya nabubuhay sa ganung paraan. Samantala, sa ibang eksena, nakaupo sina Onyong at ang kanyang lola sa hapagkainan. Kitang-kita sa mukha nila ang pagkagulat sa marangyang pagkaing nasa harapan nila. Tinitigan ng matanda ang menu, at hindi makapaniwalang 250,000 ang halaga ng 100 gramo ng karne. Halatang nag-aalala ito sa presyo ng pagkain. Ngunit si Dodgen, kalma at kumpiyansa, ang nagsabing marami siyang kinita ngayon, kaya't wala silang dapat ipag-alala. Pwede raw silang kumain ng sagad, kahit gaano pa karami. Napangiti si Onyong, sabik na sinimulan ang pagkain. Kitang-kita sa kanya ang tuwa at pag-enjoy. Samantala, nanatiling nag-aalinlangan ang kanyang lola, tila hindi pa rin komportable sa mamahaling pagkain. Hindi pinansin ni Dodgen ang pag-aalala ng lola, at inutusan pa ang waitress na dalhan sila ng pinakakamahal na karne sa menu. Napatanong uli ang matanda kung bakit ang dami raw ng in-order nito. Paano raw nila mauubos lahat ng iyon?
Ngunit ngumiti lang si Dodgen. Malumanay niyang sinabi sa lola na, magpakabusog tayo ngayon. Hayaan mo muna yan. Kain lang ng kain. Ang lola ay may pag-aalinlangan pa rin. Samantala, si Onyong ay masayang-masaya at sabik na sinabihan ang kanyang lola na bilasan ang pagkain dahil sobrang sarap daw talaga habang inaabot ang karne sa lola. Maya-maya'y nagsimulang ngumiti at magpakita ng kasiyahan ang lola habang kumakain sa sarap. Sa kabilang banda, isang misteryosang babae na may lilang buhok ang papalapit sa lugar kung saan kumakain ang pamilya ni So Dodgen. Lumapit ito sa mesa nila at mahinahong binati si Dodgen. Mr. So Dodgen. Lumingon si Dodgen, matalim at kumpiyansa ang tingin, at hinintay ang sasabihin ng babae. Magalang siyang hiningi ng babae na makausap ng sarilinan. Pero malamig ang sagot ni Dodgen. Sinabi niyang kumakain siya kasama ang pamilya niya at kung may sasabihin ito, hintayin na lang matapos siya. Napatahimik ang babae, si Hyun Juyun, na tila hindi makapaniwala. Tinitigan niya ang likod ni Dodgen, nagugulat na may taong ganun lang siya isnabin, kahit pasikat siya sa buong mundo. Nagpakumbaba si Hyun Juyun at sumang-ayon. Umupo siya malapit habang iniisip sa sarili kung anong klaseng lalaki si Dodgen para hayagang tanggihan siya. Nagsimula ng bulungan ng mga tao sa loob ng restaurant, lahat nakatingin kay Hyun Juyun. May nagsabi na siya ang world-class S-rank hero at global celebrity. May ilan pang nagsabi na bagay sa kanya ang bansag na world's strongest hero. Pero nagtaka ang iba kung sino ang lalaking pinaghihintay niya ng ganon. Habang nakaupo, naisip ni Hyun Juyun na si Dodgen ay ang lalaking lumitaw 2 buwan lang ang nakaraan, na kinumpirma ring patay na matapos pumasok sa rift. Pero heto siya ngayon, buhay na buhay. Naaalala pa rin niya kung paano isang tingin at isang salita lang ni Dodgen ang nagparamdam sa kanya ng kaba. Sa loob-loob niya, hindi niya maintindihan kung paano naging ganun kalakas ang isang tao na bagong gising pa lang sa kapangyarihan, lalo't may mga tulad ng oil baron, isang mayamang negosyante na umabot ng 5 taon bago maging S-rank. Kumbinsido siyang imposibleng si Dodgen ay naging S-rank sa loob lang ng 2 buwan, malamang ay may kakaibang kakayahan ito. Natapos na ang pagkain ng pamilya ni Dodgen. Masayang-masaya si Onyong dahil sa sobrang sarap ng kinain nila. Tumayo na sila upang umalis, pero napatigil nang may mapansin. Silang papalapit, tahimik na lumingon si So Dodgen. Nang seryoso ang mukha, tila naghahanda sa kung sino man ang paparating. Lumantad ang isang malaking lalaki na natawa nang mapanlate nang makita si Dodgen. Tanong nito, ikaw ba talaga si So Dodgen? Paano ka nakaligtas sa gate? Siya si Kang Cholwo, ang lalaking matagal nang hinahanap ni Dodgen dahil sa ginawa nito sa kanya noon. Agad na tumayo si Hyun Juyun, alerto at halatang naiirita. Sa isip niya, bakit siya pa ang sumulpot ngayon? Lumapit si Kang Cholwo kay Dodgen, habang nakatayo sa likod niya ang pamilya ni Dodgen, tahimik at tensyonado. Itinaas ni Kang Cholwo ang kamay at sinabing, huwag kang kikilos. Pero hindi siya pinansin ni Dodgen. Sa halip, tumingin siya kay Hyun Juyun at sinabi, hoy, ikaw. May kailangan ka raw sa akin, di ba? Napalingon si Kang Cholwo, at nanlaki ang mata nang makita si Hyun Juyun sa harapan niya. Nagtaka siya kung bakit naroon ito. Lumapit si Dodgen kay Hyun Juyun at mahinahong nagsabi, makikinig ako sa iyo. Pero pwede ba, tulungan mo muna ang pamilya ko. Maingat na nagtanong si Hyun Juyun kung ano ang gusto niyang ipagawa. Kalma ang sagot ni Dodgen, pakitawag mo sila ng taxi. Patulungan mo silang makasakay. At may kasamang kumpiyansang ngiti, idinagdag pa ni Dodgen. Ako naman, may utang na kailangang singilin. Tahimik at buong paggalang na tinupad ni Hyun Juyun ang hiling ni So Dodgen. Tinulungan niya ang lola at si Onyong na makasakay sa taxi, sabay siniguradong walang dapat ipag-alala. Ninitian niya si Onyong ng magiliw at mahigpit na kinawayan pa ito bago umalis. Umalis ang taxi na sinasakyan ng lola ni Dodgen at ng batang si Onyong. Nang makitang ligtas na silang nakaalis, napabuntong hininga si Hyun Juyun, halatang nakaramdam ng ginhawa. Samantala, malakas na suntok ang pinakawalan ni So Dodgen kay Kang Cholwo, dahilan para ito'y mapa-atras, gulat at nasasaktan. Tuluyan nang nagnitngit sa galit si Kang Cholwo, namumula ang mga mata at sinabing pagbabayaran ni Dodgen ang ginawa niya. May isang empleyado sa restaurant ang nagtangkang awatin ang gulo, pakiusap na huwag silang mag-away sa loob.
Pero galit na galit si Kang Cholwo, kaya itinulak niya ng marahas ang babae at sinigawang lumayo. Nagkagulo ang buong restaurant. Nagsitakbuhan ang mga tao palabas, natatakot na lumala pa ang kaguluhan. Pasiga na binalaan ni Kang Cholwo si Dojin, tinatakot siyang papatayin at tinatanong kung gusto na ba talaga nitong mamatay. Ngunit matatag at puno ng kumpiyansa si So Dojin, at muling sumuntok ng ubod lakas, isang suntok na nagpatamba kay Cholwo. Nanginginig si Kang Cholwo habang pilit bumabangon. Si Dojin naman ay lumapit sa kanya at malinaw na binanggit ang pangalan niya. Ipinaalala niya kay Cholwo ang ginawa nitong pagtatangka sa kanya noon, kung paano siya sinadyang iwan sa loob ng gate upang mamatay. Mainit ang tono ni Dojin. Sabi niya, marami silang kailangang pag-usapan. Pero sagot ni Cholwo, may halong pangungutya at galit, ay wala siyang balak makipag-usap sa isang, walang kwenta, tulad ni Dojin. Binanggit pa niya na mismong ama raw ni Dojin ang sumuko sa kanya. Ngumisi si Dojin, malamig, walang emosyon. Tanong ni Cholwo, si Hong Hee-ju daw ba, ang madrasta ni Dojin, ang nag-utos na patayin siya. Sa halip na sumagot, kumuha si Dojin ng cellphone at sinimulang i-record ang usapan. Sinabi niyang ulitin ni Cholwo ang sinabi niya. Ngunit tumanggi si Cholwo at pasiga na sinabi na hindi niya kailanman uulitin iyon. Bigla na lang sumabog si Cholwo sa galit, at lumabas sa bibig niya ang isang napakabastos na pang-iinsulto laban sa ina ni Dojin, tinawag niya itong, walang kwentang babae. Mabilis siyang sumugod kay Dojin, handang pumatay. Pero madali lang itong hinarang ni Dojin, gamit ang lakas ng kanyang na-awaken na mana, at tinamaan uli si Cholwo ng isang napakalakas na suntok na nagpalipad dito palayo. Nabigla si Cholwo, hindi siya makapaniwala na ganun kadaling napigilan ang kanyang lakas. Biglang sumugod si Dojin, mabilis at malakas, kaya't hindi na siya makasabay ni Cholwo. Tinatamaan ito sunod-sunod. Lalong lumalala ang gulo sa restaurant. May isang empleyado ang nanginginig habang tinatangkang tumawag ng pulis. Ngunit pinigilan siya ni Hyun Ju-yun, mahina hong sinabi na siya na ang bahala. Nagpasalamat ang empleyado, punong-puno ng pasasalamat sa pagtulong ni Hyun Ju-yun. Habang ito'y nangyayari, sunod-sunod na mabibigat na suntok ang pinakawala ni Dojin kay Cholwo. Ang buong eksena ay punong-puno ng galit at karahasan, at si Dojin ay lubusang nangingibabaw. Sa kasagsagan ng labanan, isang napakalakas na suntok ang tumama kay Cholwo at napalapag siya sa sahig. Lumapit si Hyun Ju-yun at naisip na hindi makapaniwalang natalo ng ganon kadali si Kang Cholwo, na isang B-rank hero. Iniisip niya kung anong ranggo ni Dojin, baka A-rank siya, pero kahit ganon, hindi dapat ganon kadali para sa kanya ang talunin ng isang B-rank. Mula sa di kalayuan, tinawag siya ni Hyun Ju-yun, habang si Dojin ay tahimik na lumalapit kay Cholwo. Lumapit si Hyun Ju-yun, saka seryosong tinanong kung gaano talaga niya kakilala si Kang Cholwo. Kalma at puno ng tiwala ang sagot ni Dojin, alam daw niya ang sapat. Tapos, tinanong niya kung problema ba iyon sa kanya. Tumango si Hyun Ju-yun, seryoso at nag-aalala. Oo raw, dahil ang pinsan ni Kang Cholwo ay si Kang Yeongbyo, isang S-rank hero. Pero walang epekto ito kay Dojin. Sinabi niyang alam na niya iyon. Muli niyang tinanong si Hyun Ju-yun, problema ba talaga yun sa'yo? Nanlaki ang mata ni Hyun Ju-yun. Sa loob-loob niya, hindi siya makapaniwala na alam ni Dojin ang panganib na yun pero parang wala lang sa kanya. Para sa kanya, sobrang pabaya at delikado ang asal ni Dojin. Aniya, ang dahilan kung bakit buhay pa siya hanggang ngayon ay dahil sa proteksyon ng pinsan niyang si Kang Yeongbyo. Binalaan niya si Dojin na kung iniisip nitong kaya niyang labanan si Kang Yeongbyo, para na rin daw siyang humiling ng kamatayan. Muling tinanong ni Hyun Ju-yun si Dojin, hindi ka ba talaga natatakot kay Kang Yeongbyo? Ngunit malamig at matatag ang sagot ni Dojin. Aniya, ang mas mahalaga sa ngayon ay naiirita na siya kay Hyun Ju-yun. Nagkatitigan silang dalawa, matulis, matatag, at puno ng tensyon. Samantala, ang waitress na nakasaksi ng lahat, ay nagtatago sa likod ng lamesa, nanginginig at natatakot, at paalala sa kanya, sabi niyo po, kayo ang bahala dito. Nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ni So Dojin at ni Hyun Ju-yun. Ramdam sa hangin na baka tumagal pa ang sagupaan nilang dalawa, ngunit napabuntong hininga si Hyun Ju-yun at humingi ng paumanhin. Sabi niya, hindi ganito ang gusto niyang simula ng pag-uusap.
Dumating lang daw siya dahil inutusan siya ng kanyang tiyuhin para ayusin ang gusot na ito. Diretsahan niyang sinabi kay Dodgen na alam niyang nagbenta ito ng Mana Stone sa Gusan Stoneman, at hiling niya ngayon na ibenta na lang iyon sa kanya. Malamig at diretso ang tanong ni Dodgen, magkano ang kaya mong ibayad? Seryoso at walang pag-aalinlangan ang sagot ni Hyun Ju-yeon, bibilhin niya kahit gaano pa karami ang mga bato. Napangiti si Dodgen ng bahagya, may halong panunuya, at sinabing maganda yon. Ipinaliwanag ni Hyun Ju-yeon na ang yaman ng isang S-rank hero ay higit pa sa kaya niyang isipin. Habang si Kang Chol-woo ay nakahandusay pa rin sa sahig, sinabi ni Dodgen na hindi naman siya tutol sa kasunduan, pero may isa lang siyang kondisyon. Tinanong ni Hyun Ju-yeon kung ano iyon, at kalmang ngunit may kumpiyansa ang sagot ni Dodgen, maliit na bagay lang ito, lalo na kung si Hyun Ju-yeon ang gagawa. Sa kabilang tagpo, isang tasa ang nabasag sa sahig. Si Hong Hee-ju, ang madraste ni Dodgen, sumisigaw sa matinding galit. Akalain mong buhay pa siya. Bulalas niya, sigaw siya ng sigaw, sinasabing dapat ay patay na si Dodgen sa loob ng bagong rift. Kita sa mukha niya ang pagkataranta at takot. Sa isa pang lugar, isa pang tasa ang nabasag, at isang kalbong lalaki ang lumitaw, hindi makapaniwala sa narinig. Humingi siya ng paumanhin, at sinabing pati Hero Association ay naniwalang patay na si Dodgen. Lalong nagngit-ngit si Hong Hee-ju. Pasigaw niyang sinabihan ang kanyang tauhan na huwag siyang pagbintangan, at tinanong kung paano nila aayusin ang sitwasyon. Alinlangan ang tauhan, pero sinabing may mahalagang balita siyang ibibigay. Natalo ni So Dodgen si Kang Chol-woo. Halos mabitawan ni Hong Hee-ju ang hawak. Paano napabayan ng hanggal na yun ang sarili niya? Gulat na gulat niyang sabi. Napaisip siya, baka may nalaman na si Dodgen. Sinabi niya sa sarili na kung malaman ito ng kanyang asawa o biyenan, tiyak na lalaki ang problema. Ngunit aniya, gagawa siya ng paraan. Natatakot din siya na baka pag lumabas ito sa media, bumagsak ang stock market. Muling napasigaw si Hong Hee-ju. Ipinag-utos niyang isara ang lahat ng komunikasyon, kontrolin ang media at social media, at putulin ang ugnayan sa mga pulis. Isang empleyado ang nagsabing naayos na ang media at pulisya. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Hong Hee-ju at pinuri si President Lee. Pero paalala ni President Lee, hindi pang matagalan ang mga hakbang na iyon. Lumapit siya at bamulong si Kang Chol-woo, pinsan siya ni Kang Young-byo. Nagulat si Hong Hee-ju. Tumayo siya agad at tinanong kung totoo iyon. Naisip niyang dati ay iniwan na raw si Kang Chol-woo ng kanyang pinsan, pero sa totoo lang, ginagamit lang siya ni Kang Young-byo sa maduduming gawain. Ipinaliwanag ni President Lee na masama rin ito para sa reputasyon ni Kang Young-byo, kaya siguradong gumagalaw na rin ito. Inutusan siya ni Hong Hee-ju na agad ayusin ang isang pagpupulong kay Kang Young-byo. Sinabi rin ni President Lee na ang kumpanyang HC Capital, na pinamumunuan ni Hwang Chang-siep, ay lumipat na ng panig at kinakanlong ngayon ang pamilya ni So Dodgen. Galit na galit si Hong Hee-ju, at inutusan si President Lee na kontaken agad si Prosecutor Park. Sinabi niyang magbabayad ng mahal si Hwang Chang-siep sa pagtataksil na yun. Lumipat ang eksena sa ibang bahagi ng kwento. Ipinakita na may 37 aktibong rift zone sa South Korea. 5 sa mga ito ang nanganganib ng maging ganap na gate. Tanging mga rehistradong bayani lang ang pwedeng pumasok. Ipinakita si Hyun Ju-yeon na nagpapakita ng kanyang Hero ID. Na-verify ang kanyang pagkakakilanlan, at pinayagang makapasok. Bati sa kanya ng staff, good luck sa misyon mo. Pumasok si Hyun Ju-yeon sa Rift Zone kasama ang isang grupo. Biglang lumitaw si So Dodgen, nakatalukbong ang ulo, nagmamasid. Sa isip niya, iisa lang ang pasukan ng zone na ito, pero sobrang higpit ng pagbabantay. Isa pang hero ang lumitaw, si Young In-jo, isang A-rank hero mula Korean Hero Association at pinuno ng Bobby Guild. Kinausap niya si Hyun Ju-yeon, at sinabing siya mismo ang nagmungkahi ng paghuhuli sa Rift Zone. Sagot ni Hyun Ju-yeon, wala siyang ibang pagpipilian. Huminto siya nang mapansin ang isang taong nakaharang sa daan, si So Dodgen. Naalala niya ang kondisyon ni Dodgen, kapalit ng pagpayag niyang pumasok sa rift, ibebenta niya kay Hyun Ju-yeon ang lahat ng batong makukuha niya. Napaisip siya, sumugal ba talaga si Dodgen sa delikadong lugar na ito para lang mangolekta ng bato? Sabi niya sa sarili, baliw na yata to, pero kailangan niya ang Hero Mana Stones,
kaya hindi na siya nagtanong pa. Pumasok ang grupo ni Hyun Juyeon sa isang rift na punong-puno ng puno at tila tahimik. Tinanong ni Jung In-jo kung sino si Dojin. Sagot ni Hyun Juyeon, malamig, kilala ko lang. Nagbiro si Jung In-jo, baka raw boyfriend niya. Nina si Hyun Juyeon. Mariing sinabi niyang hindi totoo yun, at may utang lang siya kay Dojin, kaya binabayaran lang niya. Nagulat si Jung In-jo at nagtanong kung paano nagkaroon ng utang ang isang S-rank hero tulad niya. Sumagot si Hyun Juyeon, basta. Ganoon lang yun. Biglang nagpanik ang isa sa mga kasamahan nila. Parang may nararamdaman. Tahimik na lumingon si Dojin, kalmado. Biglang bumagsak mula sa langit ang mga dambuhalang halimaw na kahawig ng mga ibon. Inatake nila ang grupo. Napasigaw si Jung In-jo, kinilala niya ito bilang mga Cocastrian, isang delikadong uri ng halimaw. Mabilis na kumilos si Hyun Juyeon, nagbigay ng utos, gumawa agad ng depensa sina Jung In-jo at So Dojin, habang si Jungko ay pupwesto sa gilid. Lumipad si So Dojin sa ere, at sinugod ang isang halimaw. Ang bilis at lakas niya ay kamangha-mangha. Nagulat ang grupo. Tinawag ni Hyun Juyeon ang pangalan niya, di makapaniwala sa kanyang nakita. Madaling natalo ni Dojin ang isa sa mga halimaw. Tahimik niyang sinabi, isa, tapos na. At nagpatuloy siya sa laban, punong-puno ng kumpiyansa. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.